nagtatanong lang naman. Congressman Marcoleta, napakataas po ng respeto ko sa inyo, pero parang nakikita ko po na unti-unti po ata kayong parang pumapanig sa mali. Kasi kung titingnan natin, matinding katanungan talaga yung patungkol dun sa confidential fund. Pero anyway, bago tayo pumunta dyan mga kababayan, panoorin muna natin to. Warm up lang. Si Kibuloy at si Alice Go umalis na walang paalam. Ano ang dahilan? Lagtanan? Lagtanan? Yung dahilan na kung bakit hindi makita si Kibuloy at saka si Alice Guo. Ano yan? Ano yan? Si Kibuloy at si Alice Go umalis na walang paalam. Ano ang dahilan? Lagtanan? Lagtanan? Ayan, warm up lang yan mga kababayan ha. Ngayon, eto punta na tayo sa main topic natin. Ito po ay galing kay Barry Gutierrez sa usapang barikada mga kababayan. Sabi niya kasi dito, siya nagsulat nito prinsesang spoiled brat at kongresong bahag ang buntot. Dahil kung makikita nyo, marami dun sa Congress mga kababayan, nung hiniring po itong budget ng OBP, may mga kaalyado si Sara Duterte doon. At pag nagsasalita, yung isang kaalyado ni Sara Duterte na dating presidente mga kababayan, makikita nyo naman kung kanino yung pabor nun. Pero ngayon kung titingnan natin mabuti, sabi ko nga sa inyo, medyo naging mahina yung chairman ng committee yon. Ano po, dahil nga, hinayaan niya ng hinayaan si Sara Duterte na ilabas ng ilabas yung tunay na ugali niya doon. At hinayaan niya si Sara Duterte na alipustahin, mga kababayan, at tirahin ng ad hominem attack yung mga kasamahan niya dun sa kamara. Ano po yung kanyang mga kulig. Ngayon, kung titingnan natin mabuti, sabi dito, basahin po natin yung nilalaman. Saan mo man dalhin, paano mo man bihisan ang isang spoiled brat pa rin talaga. Hindi ko mapigilang manggalaite habang pinapanood si Sara Duterte sa Kongreso. Sukat pa namang humirit sa opening statement pa lang na I would like to forgo daw ang proseso ng pagtatanggol ng budget ng opisina niya. At sa gitna ng pagtatanong ng mga kongresista, may mga hirit pa siyang we are just wasting our time. May lakas pa ng loob na i-demand na palitan ng vice chairman ng panel. Naiinitan pa nga raw. Bakas na bakas ang angas at kawalang respeto ni Sara. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, naging mahina. Medyo naging mahina. Hindi ko naman sinabing totally mahina yung chairman ng committee yon. Kasi nga, hinayaan niya si Sara na mga ibabaw doon sa kanyang mismong hearing. At hinayaan nila si Sara na mag-inarte, mga kababayan, doon sa hearing na yon. At hinayaan niya si Sara na makapagsalita ng hindi magaganda patungkol doon sa kanyang mga kasamahan doon sa mismong hearing. Dahil nga kung titingnan natin mga kababayan, alam naman natin na talagang sa inilabas ni Sara na kanyang pag-uugali na hindi maganda, talagang kasiraan ni Sara ng matindi yon. Pero sa kabila ng kasiraan yon mga kababayan, sinasabi ng marami sa mga kababayan po natin Pilipino, ito naman po ay opinyon ng mga netizen na medyo daw naging mahina yung pagpapatakbo ng hearing mga kababayan dahil nga parang natatakot daw yung chairman ng komite dito daw po kay Sara. So ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, para lang malinaw, hindi tungkol sa politika ang prosesong ito. Nakaukit na yan sa anumang demokrasya na kahit ano pa ang posisyon mo pagdating sa budget, pagdating sa kaperahan, may tungkulin kang humarap sa Kongreso. Ergo sa taong bayan para ipaliwanag kung bakit ganoon ang budget ng opisina mo, kung saan mapupunta ang pera, kung tunay nga bang may pakinabang or may pakinabangan sa taong bayan ng mga nakasaad dito. So kung titingnan nyo mga kababayan, talagang ano yan, nakaukit na po yan sa konstitusyon ng Pilipinas na dapat pagkausaping budget, since ang pinag-uusapang budget dyan, usaping pera ng taong bayan at ng iba't ibang sangay ng ahensya ng ating gobyerno, dapat talaga obligado na umattend doon at sumagot sa mga katanungan ang ating Vice Presidente. Ang nakakapagtaka nga lang dyan, talagang inilalaban ng Vice Presidente natin yung kanyang budget, pero ayaw naman niyang sabihin kung ano yung mga naging accomplishment noong nakaraang budget niya. Kaya nga kung titingnan ninyo, medyo naging magulo yung takbo ng hearing dahil nga sa inasta at mga naging sagot nitong si Sara Duterte. Pero kung titingnan natin mga kababayan, kung sa sinasabi ditong bahag ang buntot ng Congress, hindi naman. Dahil nga kung makikita ninyo, di ba si Sara Duterte nga, talagang pahiya ng matindi dito
dito kay Arlene Brosas mga kababayan, at saka dito kay Raul Manuel, at saka dyan especially kay Congressman Benny Abante. Dahil nga, napakasimple na lang ng tanong at mga katanungan ni Congressman Benny Abante hindi pa masagot nitong si Sara Duterte. At dun nga lumabas mga kababayan na talagang sinasabi nung iba, especially ng mga taga-suporta niya, na abogada etong si Sara. Pero sa inasta niya at inasal niya dun sa hearing ng Congress, lalo na nung tinanong siya ni Congressman Abante, lumabas doon ang kulay ni Sara Duterte at yung kanyang limitasyon mga kababayan ng kanyang utak kung paano sumagot at hindi doon sa mga katanungan ng mga Kongreso. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, isipin na lang ninyo, nasa isang pamilya tayo, naiisa ang pinagkukunan ng panggastos. Kung may huhugot ng pera sa kaban na ito, di ba may karapatan tayong magtanong na ate, saan mo dadalhin yan? Di ba makatarungan naman yon? Dahil may mga iba rin tayong dapat paglaanan at dapat malinaw at sinasang-ayunan ng lahat ang gastusin ng anuman. Sabi pa dito, di ba kung makabuluhang layunin mo naman ang ilalagay ang pera, ang daling sumagot na mga tol, para sa atin din ito, para sa ikabubuti natin ang pagkakagastusan ko. Sabi pa dito, at hindi ba kabastusan na kapag ka tinatanong siya ng mga simpleng tanong kung ano-anong pagmamaktol at pagdadabog at pagmamataas ang ipinapakita niya. Dahil kung titingnan nyo talaga, walang nasagot na maayos etong si Sara Duterte dun sa kanyang hearing mga kababayan. Pagkos paulit-ulit na lang na parang isang sirang plaka mga kababayan yung naging sagot nitong si Sara Duterte. Pagkang itinatanong sa kanya, patungkol sa kanyang mismong budget na pakikinabangan in 2025 mga kababayan, ang bilis po niyang sumagot. Pero pagkang itinatanong sa kanya yung mga naging accomplishment niya at yung pinagdalhan po niya ng 125 million pesos na confidential fund, nahihirapan po siyang sumagot at nagiging sirang plaka siya na hindi niya masabi kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin mabuti, mas magiging bahag ang buntot ng Kamara kung pagbibigyan nila ang request ng opisina ni Sara Duterte na maipursue or maibigay sa kanya, maaprubahan yung budget na hinihingi niya na nasa 2 billion mahigit mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang mas nakakalungkot pa nga at nasasabi ko ito dahil dati akong kinatawan sa Kongreso. Para bang nabahag ang buntot ng mga dapat pumalag sa ganitong pambabastos ng Kongreso. Ang dapat na, ganitong pambabastos sa Kongreso. Ang dapat na nagtatanggol ng ideya na ang pera ng taong bayan dapat napupunta sa taong bayan lamang. Pero sa halip na maggiit at diinan ang mga tanong, sila pa ang takot na takot at nauutal na parang nalulunod sa sarili nilang mga tanong. Si Franz Castro habang relax na sinasalang ni Duterte ang mga issue. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ito daw, given na or hindi na bago. Nabasto si Sara Duterte. Self-entitled siya. Feeling niya may karapatan siyang angasan ang kahit na sino. Feeling niya pwede siyang maglathala ng kalokohang children's book kung saan nakalabandra ang mga mukha niya. Given na para sa kanya ang questionin ng makatarungang panggugugol ng pera ng taong bayan ay laging politika lamang. Sabi pa dito, kaya nga hindi ganitong Kongreso ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng tahimik, ng walang pakailam, ng nasisindak, ng sunod-sunuran, hindi alipin o sumbahag ang buntot ang kailangan natin sa Kongreso kung hindi ang mga public servant at handang makidigma para sa interes natin. Ang kailangan natin, ang mga leader na handang tumindig para sa katotohanan at katarungan upang manumbalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Dahil kung titingnan nga nating mabuti mga kababayan, oo, alam naman natin na bastos talaga ang ugali nitong si Sara Duterte. Kita naman natin yan nung mismong pinag-uusapan yung budget po niya dyan po sa Kamara. Ngayon, kung titingnan din naman nating mabuti mga kababayan, talagang kitang-kita nyo naman doon sa hearing na talagang yung ibang mga congressman talagang pumapabor o ipinagtatanggol pa nga etong si Sara Duterte. Katulad na lamang mga kababayan nung isang congressman na talagang dating presidente na kapag ka nagsasalita dun sa Kamara, makikita mo yung pagtatanggol niya dito kay Sara. So ngayon, kaya lumalakas yung loob ni Sara na talagang maliitin mga kababayan yung Kamara
at talagang gumawa ng mga eksena doon at punteryahin yung personal na issue ng isang congressman na nagtatanong. So ngayon kung titingnan din natin mga kababayan, talagang magiging mahina lang, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, mas magiging mahina lang ang tingin ng mamamayang Pilipino katulad ng tingin nitong si Barry Gutierrez sa Kamara kung ia-approve nila etong budget na 2 billion mahigit na hinihiling ni Sara para sa 2025. Ano po? So ngayon, ano ang komento ninyo mga kababayan hinggil po dyan sa sinasabi ni Barry Gutierrez, dating spokesperson ni former President Leni Robredo mga kababayan, na di umano etong si Sara, kahit bihisan mo ng paulit-ulit, spoiled brat pa rin mga kababayan at maraming mga pakulo at talagang mahilig manindak mga kababayan. At ano po masasabi ninyo hinggil din po sa sinabi niya na di umano daw po ay bahag ang buntot ng mga taga-kamara. Ako mga kababayan, personal ang opinion ko dyan, hindi naman. Kung tatanungin nyo, hindi naman bahag ang buntot ng mga taga-kamara. Meron lang talaga na mga kaalyado etong si Sara doon na lantarang ipinagtatanggol etong si Sara mga kababayan. Kaya lumalakas yung loob niya na mag-angas, magyabang at mamonterya ng personal na issue, tumira ng ad hominem attack dun sa mga sa mga congressman or congresswoman na nagtatanong po sa kanya. Ano po, dahil kitang-kita niya mismo na hindi siya nag-iisa doon at may mga kasama siyang handang magtanggol sa kanya kung sakasakali mga kababayan na i-contempt siya dahil sa kanyang ginagawa at pagpapakita niya ng hindi magandang asal.